Mga kaibigan, may bagong impormasyon ngayon na napag-alaman, no? Kaugnay ito mga kapatid sa natuklasan na mga umano'y mga spy o espiya ng China sa Pilipinas. Ayon yan mga kapatid no kay Senator Risa Hontiveros, no? Sabi rito ayon sa senadora tatalakayin nila ang mga detalyeng ito sa pagdinig ng Senado hinggil sa illegal na pogo operations sa susunod na linggo mga tol. So eto nga no, napag-alaman mga kapatid no na dito sa Pilipinas ay napakarami daw no, marami ang mga umano'y espiya, siguro mga nagmamanman yun, minamatyagan kung ano ang mga plano, kung ano ang mga binabalak ng ating gobyerno mga tol. Di natin alam kung ano nga motibo nila pero malamang sa malamang ganun yun. No, kasi nga alam naman natin mga kapatid kung ano interest nila rito sa atin, di ba? So eto mga tol, bibigyan natin to ng reaction video ngayon at saka mamaya pag-usapan na rin naman natin yung good news no mula naman to sa Russia. Biruin mo, good news. Sa gitna ng gera doon mga tol, meron tayong mababalita ang good news. Mamaya panoorin natin yan. Pero bago natin to simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pogo. So ang yung pogo mga tol, alam naman natin 'yon, 'di ba? Ibinan na siya, no? Pero ang magiging katuparan niyan o fully banned na talaga 'yan sa December o katapusan nitong taon mga tol. So yung mga pogo daw na 'yan mga tol, ayon dito kay Senator Hontiveros ay nagagamit at nagkakaroon diyan ng mga tauhan ng China para mag-spy o para ang tawag dito, espiya, no? Siguro sa mga galawan sa gobyerno, yung mga confidential na mga hindi dapat malaman ng kahit na sino mga tol is nalalaman nila mga tol. 'Di ba? Nalalaman nila doon. Ang masama doon mga kapatid, siguro kaya sila nakakapag-espiya, hindi naman siguro makakagalaw sila ng sila-sila lang 'di ba? Meron yan mga kasangkot malamang, siguro miyembro din ng politika o mga tauhan. No, wag naman sana mga tol, no, pero malamang sa malamang ganun na nga ang nagiging kalakaran. No, paano uunlad ang ating bansa, mga kapatid, kung meron tayong mga kababayan na ipinagpapalit ang ating bansa para sa halaga? Syempre, alam naman natin, involved ang pera diyan. Isang bagong impormasyon ang natuklasan umano ni Senador Risa Hontiveros kaugnay ng mga espiya ng China sa Pilipinas. Kasunod dito ng investigasyon na isinasagawa ng Senado sa mga kriminalidad na inuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Senator Hindi talaga naging maganda no yung resulta ng pogo sa pangkalahatan. Naging maganda siya syempre sa ilang mga kababayan nating nabigyan ng trabaho. 'Di ba? Mga kababayan natin nabigyan ng pagkakakitaan, pero overall siguro lalong-lalo na dun sa mga pogo hub na ginagamit talaga sa mga illegal na gawain, 'di ba? Hontiveros, isisiwalat niya ito sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na kanyang pinangungunahan. Siguro po abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig, pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin tie up yung loose ends na nabitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations doon sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview doon sa isang nakasama ni Shi Zhejiang doon sa bilangguan sa Thailand. At syempre, yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Nakatakdang isagawa ang susunod at huling pagdinig ng Senado kaugnay ng mga krimen na konektado sa POGO sa susunod na linggo. Kabilang sa mga iimbintahang personalidad ay sina Alice Guo alias Guo Waping, Cassandra Leong, Tony Yang at ang mag-amag na aresto sa Cebu POGO Hub. The committee will wrap up all loose ends in the hearing on Tuesday, November 26 at 9 a.m. So itong Pogo Hub natin mga tol, alam naman natin yan ay isang gaming, online gaming, mga sugal, di ba, na galing sa China na dito nag-ooperate sa Pilipinas. Na kung yun nga ay ginagawa sana nila
no, kumikita ang bansa doon. Yung nga lang mga tol, nasangkot kasi tong Pogo na to, no, sa iba't ibang illegal na gawain. Katulad halimbawa ng mga love scam, yung mga pang-scam. Doon sila nasangkot, mga tol. Hindi lang sila basta daw kumikita, ayon no sa mga report, hindi lang sila basta kumikita sa mga online casino, kundi sa mga pang-scam. At doon nga nagkakaroon din ng mga pang-torture sa loob, di ba? May mga nadiskubre no sa mga investigasyon nila mula doon sa mga ipinasarang Pogo Hub. May mga nakita sila doon at nadiskubre sila mga uniforme pa nga ng mga militar ng China, mga tol. No, nakakalungkot lang isipin kasi nakakapasok yung mga ganyan dito sa bansa natin. Pero ito pa ang isang nakakalungkot, mga tol. Tila ba ang Pilipinas, mga tol, ang magiging susunod na parang kumbaga sa Vegas, di ba? Magiging susunod na na gambling capital, mga tol eh. Bakit kanyo? Kasi pinasara nga itong mga Pogo, di ba? Pero naglipa na naman ngayon, mga tol, yung iba't ibang mga online casino, online gambling, mga scatter, mga tol, na napakarami na talaga ang nalululong kahit nga ang sa kabataan ngayon eh. Kasi 'di ba dati sa mga casino, meron diyang mga mga tol, age requirement. Di ka basta-basta makakapasok diyan, lalo na kung minor de edad ka, estudyante ka, bata ka pa, hindi ka makakapasok diyan. Pero ngayon, mga tol, lahat may access na. 'Di ba? Sino mga nagpo-promote, alam niyo na. Mga influencer, mga artista, 'di ba? Lahat, mga tol, may access na. Lahat tayo merong lahat tayo merong cellular phone eh. Pero syempre, lagi nga sinasabi, nasa tao na lang 'yan kung kakagat siya o hindi. Pero syempre, mga tol, kaya nga tinawag na influencer 'di ba? Ang lakas nila maka-influence. 'Yun ang nangyayari, mga tol. Yung mga dating nakakotse, nakamotor na lang. Yung mga nakamotor, nakabike na lang, iba naglalakad pa. Ganon ang masamang naidudulot niyan, 'di ba? Wala na nga Pogo, no? Sasara na nga yung mga Pogo, pero naglipa na naman itong mga ganito. Isa pa sa mga pag-uusapan sa pagdinig ay ang mga hakbang na gagawin ng Senado kaugnay ng mga batas laban sa Pogo. Sa kabila ito ng inilabas na ng palasyo na executive order sa pagbaba ng Pogo sa bansa na ayon kay Ontiveros ay may mga hindi pa rin malinaw na detalye. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps na nakita natin sa pagkalat ng Pogo at ng mga kaakibat nitong krimen. Dagdag pa ni Senador Ontiveros, Nakakalungkot pa naman, no? Kristiyanong bansa tayo, mga tol, no? Kristiyanong bansa tayo, tapos mga relihiyoso daw ang mga Pinoy. Pero eto para syempre kumita ang bansa. Ang tanong, nagbabayad nga ba talaga sila? Wala tayong babanggiting mga kumpanya, mga tol, kasi hindi rin naman natin kabisado lahat-lahat ng mga yan. Hindi naman natin alam kung meron sila mga kaukulang mga dokumento o papeles Pero ito yung realidad, no? Ito yung realidad. Mapa-artista, online na influencer, mga vlogger, mga tol, lahat, 'di ba? Lahat, mga tol, ay nagpapakita at nag-iinspira sa lahat, lalo-lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Yun ang nagagamit yung hirap ng buhay ngayon. Gusto mo ba magkakotse? Gusto mo ba makabili ng ganito? Gusto mo ba magkaroon ng ganito? Hindi naman natin masisisi yung ating mga kababayan kasi syempre nga, hirap ng buhay ngayon. Lahat naghahangad na magandang future para sa kanilang pamilya. Pero imagine nyo, mga tol, no? Yung natitirang savings sa'yo, biglang mauubos pa. Kasi may kasabihan nga the house will always win. Sabing ganun, mga tol. The house will always win. Kaya nga naman di papasok sa mga ganyang negosyo ang mga yan, kundi milyon-milyon kinikita niyan. Diba? Bukan nilang tumbukin kung sino-sino ang mga tinagurian nitong big fish sa Pogo operation sa susunod at huling pagdinig dito ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Asher Kadapan Jr. Mga big fish, no? Big fish. Ay, naku po. So yan, mga kapatid, no? At na-discover nga ang impormasyon na to na may mga espiya daw, mga tol, ang China na nandirito sa Pilipinas at nagagamit, mga tol, dito sa nagagamit, mga kapatid, itong mga illegal na Pogo. Ito ata yung mga pinagtataguan nila. Di bale, mga tol, at darating din naman talaga ang panahon na mauhuli rin sila, pero sana ay hindi na maulit yung mga ganito, no? Depende kasi talaga kung sino mamumuno kung papayagan niya makapasok yung mga ganito at kung gaano magiging kaluwag ang ating sistema, ating batas sa pagpapapasok ng mga foreign na company na mga tulad nito. So dito naman tayo dumako, mga tol.
dito sa good news naman, mula rito sa Net25, sabi rito sa report, Lavrov, Russia, gagawin ang lahat upang maiwasan ang nuclear war, mga tol, no? So, gagawin daw nila ang lahat para yung nangyayari ngayong labanan o gera ay hindi na mauwi, mga tol, doon sa tinatawag na nuclear war. Na alam naman natin, mga tol, talagang walang nananalo dyan. At isa pa, bukod sa walang nananalo dyan, nakakasira talaga yan. Baka makasira pa yan ang ating buong daigdig. Maubos ang sangkatauhan dahil sa ganyang klase ng nagsisisi ngayon, naka-imbento niyan. Isa yan sa mga pinagsisisihan niya talaga at na-imbento niya yan. So ito, panoorin natin mula sa Net25. Samantala, tiniyak ng Russia na gagawin ito ang lahat upang maiwasan ang isang nuclear war. Alamin natin ang report mula kay Mayfanway Zaragoza. Sa Rio de Janeiro, Brazil, sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na gagawin ng bansa ang lahat upang pigilan ang pagsabog ng nuclear war. Hindi rin nila gusto eh. Sila mismo hindi nila gusto. Kumbaga nagagamit na lang tong nuclear war na to bilang threat, no, para maghulos dili ka, no, mga kalaban niya, huminahon kayo. Dahil pag kami talaga naipit, eto na mangyayari, damay-damay na tayong lahat. Pero sabi nila, gagawin nila ang lahat, no, para hindi na mauwi o para maiwasan na etong nuclear war na to, mga tol. We are strongly in favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first, during the Soviet Union times, suggested to the United States, and President Gorbachev and President Reagan made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be started. Isa pala sila, no, sa mga nagsimula noon at gumawa ng mga kasulatan, joint statement nga sa presidente dati ng Amerika na eto'y wag gagamitin o wag sisimulang gamitin. Kasi kapag sinimulan talagang gamitin yan, sunod-sunod na yan. Kung ano yung mga napapanood natin sa mga pelikula, yung mga iba't ibang mga nuclear warheads, pinakawalan na ng iba't ibang mga bansa dahil sa AI. Eto hindi AI, pero mga tol, sila mismo ang sisira sa daigdig natin kapag isa sa kanila, no, ang pumindot ng buton. Nako talaga. Ani Lavrov, ang nuclear weapons ay nagsisibing pananggalang sa gyerang nuklear. The update of the military doctrine does not add anything which the West wouldn't know, and does not add anything which would be different, let me put it this way, from the American doctrinal documents on what to do with nuclear weapons. We are convinced that the nuclear weapon is first and foremost a weapon to constrain, to prevent any nuclear war. Tama. Samantala, noong Martes, sa isang bagong policy document, binabaan ni Pangulong Vladimir Putin ang threshold o basihan ng paggamit ng nuclear weapons. Ito ay nang-ayon sa Moscow. Naglusad ang Ukraine ng US-made Army Tactical Missile System o ATACMS missiles papuntang Western Russia. Mayfanway Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Okay mga kapatid, siguro ginagawa ni Putin 'yun para kumbaga deter, no, sa sa mga kalaban nila na huminahon masyado, no, wag na masyadong magiging agresibo dahil ito yung pwedeng kahantungan. Kapag magigipit na talaga sila o kaya ay kapag matatalo na talaga sila, dito nila dadalhin, no, ang labanan, mga kapatid, which is ayaw mangyari yan ng daigdig, kaya baka kahit papaano is bawas-bawasin nila yung kanilang pag-atake. O kaya pag nakita ng Russia na pinagtutulungan na siya, ganun nga yung magiging threat niya. Pero sabi nga mga kapatid, gagawin daw nila ang lahat para hindi mauwi, no, sa nuclear war, which is kahit papano, no, yan ay good news. Kung nagkakaroon ng labanan sa kanila, hindi pa rin natatapos ang gera, problema nila yan mga tol, apektado ekonomiya. Pero kapag kasi nagkaroon ng nuclear war, hindi lang basta ekonomiya ang apektado, mga tol, no, pati yung mga natin, sarili natin.
Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balita ngayon na ating natunghayan? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Pwede kang magbigay ng iyong saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.